اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Inulit ko mga kapatid sa Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at Ramadan Mubarak. Hindi lang Ramadan ang welcome natin bago tayong kapatid na yumakap sa Islam ngayong araw na ito. Masya Allah. Bilang panimula, magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siguro bago mag-Ramadan, ilang beses mong sinabi yung balig ni Ramadan o balig na Ramadan? Maraming beses. At mas makahulugan ito dun sa mga taong mga nagkakasakit, kasi iniisip nila hindi sila makakit doon. Yung mga taong may delikadong ginagawa, Allahumma balig na Ramadan, kaysa sa atin na safe, malakas. Yung mga taong yung pag nagdua talaga ng balig na Ramadan, makatotohanan talaga. Talagang hinihiling nila kay Allah na, Ya Allah, paabutin mo kami sa buwan ng Ramadan. At pag umabot ka sa buwan ng Ramadan, anong kapalit? Binayayaan ka ni Allah. Hindi ba tinugon ni Allah yung iyong dua, balig na Ramadan? At ngayon, unang araw o unang gabi ng buwan ng Ramadan, nandito ka. Sinagot ni Allah subhanahu wa ta'ala yung iyong dua. So, paano mo ito pasasalamatan? Ang pasasalamat kay Allah o uri ng pasasalamat kay Allah ay sa pamamagitan ng pagtugon sa kanyang mga ipinag-uutos sa atin. So, pinaabot ka sa Ramadan, hinihingi mo yung Ramadan. Ngayon, pinaabot ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan, hindi ba't marapat lang na pagsumikapan mo ang pag-aayuno, salatut tarawih, dhikir, Quran, sadaqah, at iba pang mga gawain. Yun ang tunay na pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong saysay na humihingi ka ng balig na Ramadan? Pag nasa Ramadan ka, magtutulog ka lang pala o baliwala. Hindi mo naman dadagdagan yung iyong pagsamba. Subhanallah, tulungan nawa tayo ni Allah. At sinasabi ko rin, ang buwan ng Ramadan ay 29 or 30 days. Di ba ganun sa Arabic? Ang Arabic calendar, it's either 29 or 30 days. Ba't ko sinasabi yon? May mga tao sa umpisa ng Ramadan, Masya Allah, fasting, tarawih. Pero pagdating ng ikapito, 8, 9, 10 araw, bumibitiw. 30 lang yun. 30 lang. Dapat pagsumikapan yun ng Muslim. Dapat pagsumikapan natin yun. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Walitukmilul idda walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ay madali. Hindi niya kayo gustong pahirapan dahil sa fasting. Sa mga nagsasabing pinahihirapan kayong mga Muslim sa pag-aayuno, hindi. Yuridullahu bikumul yusr. Ang gusto ni Allah sa inyo ay madali, subalit kumpletuhin niyo yung bilang at pagtatapos ng Ramadan, walitukabbirullah. Di ba sa Eid? Paglabas natin, nagtatakbir tayo, Allahu Akbar. Bakit? Nakumpleto mo eh.
At yun ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Isa pa, bago tayo pumunta doon sa topic natin, kasi alam ko kung anong damdamin ng Muslim pag umabot siya ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan ay pagbubukas ng pintuan. Katulad ng sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binubuksan daw ang mga pintuan ng paraiso, sinasarado ang mga pintuan ng impyerno, at ginagapos ang mga shayatin. Common hadis, common saying ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi ko ito kasi bukas ang pintuan sa lahat. Maari, may mga Muslim, kapatid natin, ngayon lang natin makikita pag Ramadan. Alam niyo kung ano yung sinasabi ko? May mga quote-and-quote, Friday Muslim, quote-and-quote, Ramadan Muslim, pero bukas ang pintuan. Huwag natin saraduhan. Si Allah ang binuksan eh. Tapos tayo pagsasaraduhan, sisimangutan mo, sasabi ito, Ramadan lang to pag hindi ganun ang tamang asal ng Muslim. Hindi natin alam ngayon sila magtauba. Allahu alam. Hindi mo alam ngayon magtunay, tanggapin ni Allah, magbalik loob. Pero kung sasabi ito, Ramadan Muslim, ito Juma Muslim, parang sa umpisa pa lang ay meron na tayo kaagad masamang damdamin sa kapwa natin, yun ay mali. At patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So inuulit ko, Ramadan Mubarak, at ya Allah, gawin mo kaming matatag na magampanan namin ang aming mga tungkulin ngayong mabiyayang buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa Islam, para sa taong ito, at alam natin, taon-taon, nagkakaroon tayo ng series of lecture dito sa Masjid Ibn Abbas, katulad ng sira, talambuhay ng mga sahaba ng Rasulullah, at nung nakaraang taon, ang mga buhay ng mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itong taon na ito, insyaallah, ay maraming kwento sa loob ng marangal na Quran na yun sa abot ng ating kakayahan ay pag-aaralan natin at kukunin yung aral. Hindi tayo basta mag-i-enjoy sa kwento, pero ang gusto nating matutunan doon, ano yung aral na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa kaalaman natin, ang Quran ay nahahati sa 3 bahagi. Ang unang bahagi ay ang tauhid, ang patungkol sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Laki, no? Tauhid. Kaya nga sinasabi ng ating mga ulama, yung Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, ay 1/3 ng Quran pag tinafsir mo. Isa yun sa pinakamaigsing sura sa Quran, pero ang kahulugan nun ay 1/3 ng Quran. Bakit? Kasi ang isang bahagi dun sa 3 ay puro tungkol sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa atin, ang paniniwala sa Diyos, sa ating tagapaglikha, ay hindi puzzle eh. Katulad sa ibang pananampalataya, puzzle pala isipan. Sinong Diyos? Ano pangalan niya? Hindi. Subhanallah. Napakalinaw ng katuroan patungkol sa pagkilala natin sa Diyos kay Allah. Hindi puzzle. Dahil 1/3 ng Quran, doon nakapokus sa tauhid o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasunod, yung isang bahagi, yung mga batas. Mga kailangan natin sa pang-araw-araw na buhay natin. Batas pag-aasawa, batas sa mga pagsamba, sala, fasting, zakat, batas sa pagninegosyo, batas, lahat ay tungkol. Kasi ang reliyon ay way of life. At ito ang nagpapatunay na ang Quran ay nariyan ang pamantayan o batas kung paano tayo mabubuhay. And then last, Masya Allah, ang Quran, ang huling bahagi niya, isang bahagi, 2 bahagi, ang ikatlong bahagi ay ang mga tungkol sa kwento. Maraming kwento sa marangal na Quran. Tatanungin ko kayo. Hindi ba't may suratul Baqarah? Ano ang tungkol sa Baqarah? Kahit mag-survey tayo, ginawa ko ito isang beses, itaas ang kamay, ang kasaysayan tungkol sa baka. Bakit binanggit ni Allah ang baka sa Quran? Taas kamay. Testing lang. Dito, testing natin. Taas kamay ang may alam sa baka. Kwento ng baka. You see? Ganun eh. May Baqarah, may Ashabul Ukhdud, Ashabul Kaf, Ya'juj wa Ma'juj, Dulqarnain. Puro mga kwento ito. Meron pa si Sulaiman at ang langgam. At ito yung pag-uusapan natin, insyaallah. At kung ano yung aral na kapaloob doon.
At kung ano yung aral na kapaloob doon. Si Samiri, si Musa, iba pa yung kasaysayan ng mga propeta. At iba pa yung mga kwento na binanggit ni Allah. Bakit niya binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kwento? Para ma-entertain tayo? Siguro, isa yon sa mga mahilig sa kwento. Pero ang dahilan talaga, may aral doon sa kwento na yon na kailangan natin. Naniniwala ba tayo doon? Yes. May kwento sa marangal na Quran at yung kwentong yun may aral para tayo ay makinabang sa buhay natin. At yun ang ating layunin. Gawin nawa itong madali ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang pang-una mga kapatid sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika. Unang kwento. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Susubukin namin kayo ng fitna pagsubok trahedya. At ang pagsubok na yan, bisyarri wal khair. Ang uri ng pagsubok, ang uri ng fitna dalawa, yung mabuti at yung masama. Paano naging pagsubok yung kabutihan? Yung baraka, matutuklasan natin. Pero may mga tao, kaya nilang magsabar, kaya nila magtiis, kaya nila magtagumpay mula sa pagsubok ng kasamaan. Tulad ng sakit, trahedya, nasunugan, namatayan. Pero hindi nila kayang magtiis o magtagumpay sa pagsubok na kabutihan. Tulad ng maraming biyaya na pera, kayamanan, nakukuha niya na kung ano ibig sabihin. Ang binanggit dito ay hango sa sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang kwento ng al-abras wal-akra wal-a'ma. Ang abras ay yung may sakit sa balat. Kung tama ako sa Tagalog, yung ketungin. Kung tama ako, Allahu alam. Yung, basta sakit sa balat. Wal-akra, ang akra, yung kalbo o panot, at a'ma, yung bulag. Tatlong tao. Sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa, sabihin natin, kapintasan na ito o kapansanan. Ang una, may sakit na ketongin. Ang pangalawa ay ang kalbo. Ang pangatlo ay ang bulag. Dinalaw sila ng malaika, anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala, at tinanong, yung ketongin, may sakit sa balat, ano ang pinakahangad mo? Pinakagusto mo na mangyari sa buhay mo? Sabi niya, wala nang iba. Kundi gumaling yung sakit ko, magkaroon ng magandang balat para hindi ako layuan ng tao. Alam niyo, nagtitinda ng Yakult, hindi makabenta ng Yakult dahil maraming pekas. Ginawa nila ng pag-aaral kung saan bibili yung tao. Pagka may kapansanan ka sa balat, may ka sa negosyo, hindi ka pwede pagbantayin sa negosyo, hindi bibili yung tao Totoo yun, yun yung nararanasan ng ketongin. So, anong kailangan mo? Sabi niya, yun ang gusto ko. Gumaling yung aking sakit na ketong. At nagdua ang malaika na ito at pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya yung magandang balat. Ano pa kahilingan mo bukod dyan? Kayamanan, baka gusto mo. Ang sabi niya, gusto ko rin ng kamelyo. Karagdagan na yon, luho na yun, ng panahon na yon. At nagdua ang malaika na ito at binigyan siya ng kamelyo. Yung kamelyo na yon, may buntis pa, yung mga anak na. So, sobra-sobra yun. Gumaling na yung kanyang balat at nabigyan pa siya ng kamelyo. Okay, good. Pinuntahan ng malaika yung pangalawang tao, yung sinubok naman sa buhok. Ano ang pinakagusto mong hiling sa buhay mo? Sabi niya, gusto ko siyempre ang magkaroon ng buhok para hindi ako pintasan ng tao, hindi ako layuan, hindi ako laitin. At nagdua ang malaika. Siya ay pinagkalooban ng magandang buhok. Masya Allah. Nakita ko tuloy pinagkalooban siya ng magandang buhok. Parang inayusan. At katulad ninyo na marami dito, Masya Allah. At bukod sa buhok, anong gusto mo? Kayamanan. Nagkaroon na siya ng buhok Sabi niya, ang gusto ko, magkaroon ng baka. Yung isa kamelyo, ito naman baka. Nagdua ang malaika at binigyan siya ng baka. Yung baka may laman pa sa tiyan, buntis. Okay, Allahu Akbar. Masya Allah, pinuntahan yung pangatlong may kapintasan o kapansanan. Yung bulag. Ano ang pinakagusto mo na mangyari sa buhay mo? Wala nang iba kundi makakita. Kung tutusin sa tatlong to, yun ang pinaka kapansanan. Dahil talagang paningin yung wala sa kanya.
at nagdua, pinagkalooban siya ng paningin. Bukod dyan, ano bang gusto mo? Ganam. Gusto ko ng ganam. Ano yung ganam? Tupa. Tupa. At binigyan siya ng tupa na mayroong laman sa tiyan. Natapos yung araw na yon, nawala na yung malaika, lumipas ang maraming panahon, Masya Allah, yung nabigyan ng, yung ketongin, may kamelyo, nagkaroon na ng isang wadi na kamelyo. Sa disyerto, pag sinabing wadi, yung napagigitnaan ng dalawang bundok, basta, ang tawag doon, lambak o kapatagan, basta isang lugar na punong-puno ng kamelyo. Ganon sa disyerto, pag naglalakbay ka, kung makita mo yung mga hayop, talagang isang tumpok. Ang dami! Nagbunga! Lumago! Baraka! At ganon din ang nangyari doon sa baka. Ang dami din. At ganon din nangyari doon sa tupa. So lahat sila, natanggal yung kapintasan, kapansanan, at nagkaroon pa ng biyaya. Tingnan nyo, subaybayan natin. Bumalik yung malaika, yung anghel. Ngayon naman, sa itsurang manlalakbay, na pulubi, na mahina, at walang kayamanan. Nangangailangan, mabigat ang pangangailangan. Pinuntahan niya ang una, ang kitongin. At sabi niya, maawa kayo, naglalakbay ako, pulubi ako, pwede bang makahingi ng isang kamelyo mo? Subhanallah. Isipin niyo kung saan siya galing, ha? Wala siya. Sabi niya, hindi kita mabibigyan, marami kong obligasyon, marami kong pangangailangan. Isa lang, sa isang kapatagan na kamelyo. Doon ka sa iba. Yung taong nangangailangan, so sinabihan siyang ganon. Sabi nung anghel na ito, parang kilala kita. Hindi ba't dati kang kitongin? Ha? Hindi ako yun, ibang tao yun. Umalis ka, hindi ako yung sinasabi mo. Itatanggi nila, hadis to ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itatanggi nila, bakit? Binaon niya na sa limot yun eh. Iba na siya ngayon. Iba na, hindi na siya yung kilala nyo. Wallahi, innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna. Sabi ni Allah, yung tao nagmamalaki pagka nagkaroon ng kaunti. Kaunti lang yan kay Allah eh. Yung tao ganun. Yung tao nga walang cellphone, bigyan mo mamahaling cellphone, iba na yung lakad niya eh. Totoo, di ba? Innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna. Pag nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng gamit. Merong nararamdaman yung tao na kakaiba na parang, yun pa kaya magkaroon ka isang lambak na kamelyo? Malis ka dito, hindi kita kailangan. So, bigo. Sabi ng anghel na ito, kung ikaw ay nagsinungaling at hindi ikaw yung kitongin, ibalik nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala yung dati mong kalagayan. At umalis na yung anghel. Pinuntahan niya yung pangalawa. Yung pangalawa, ako po ay pulubi, naglalakbay, maaari bang pahingi ng isang baka mo, ang dami mong baka. Sabi niya, hindi, marami ko obligasyon, marami kong bibigyan yan, may mga kanya-kanyang ano yan. So nagdahilan, katulad nung una. Sabi niya, parang kilala kita, sabi nung anghel. Hindi ba't ikaw yung dating kalbo o panot? Binayaan ka ni Allah? Hingi lang ako ng isa. Sabi niya, hindi ako yun. Katulad ng sagot, tinanggi nila. Umalis ka dito. Sabi ng anghel, kung ikaw ay nagsinungaling, ibalik nawa ni Allah ang dati mong kalagayan. At pinuntahan niya yung pangatlo, yung bulag. Ako po ay naglalakbay, maawa kayo, pwede ba makahingi ng isang tupa mula sa ibiniyaya sa ni Allah? Tingnan niyo yung bulag. Sabi niya, khud ma shi' wada' ma shi'. Kunin mo kung anong gusto mo, iwan mo kung anong gusto mo. Binihiyaan ako ni Allah ng paningin na dating wala. Sobra-sobra itong biyaya na ito na hindi ko naman kaya ipagpasalamat sa aking Panginoon. So kung anong gusto mong kunin, kunin mo. Kung anong ayaw mong kunin, ay iwan mo. At sinabi ng anghel na ito, wala akong kukunin, ikaw ay karapat-dapat sa biyaya ng iyong Panginoon. Marami makaka-relate dyan. Oo. Ano yun? Yung biyaya ni Allah, hindi natin alam kung saan magmumula at kung anong purpose, bakit binigay ni Allah. Maraming tao, focus nila, concentrate nila kung paano magkakaroon. Totoo hindi.
at walang ginawa kundi magreklamo. Bakit ganito ilong ko? Ba't wala akong pera? Ba't ganito yung nanay ko? Ba't ganito yung bahay ko? Ba't ganito ako? Walang ginawa kundi magreklamo. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ibinigay ni Allah lahat ng kahilingan mo sa'yo, labagaw fil ard. Kung ibinigay lang ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng hinihingi mo, malamang naging rebelde kayo sa lupa. Kaya walakin yunazzilu ma yasha, bikadarin ma yasha. Pero si Allah, binibigay niya eksaktong para sa'yo, para manatili ka na mananampalataya. Kabutihan ni Allah minsan na wala ka eh. Alam niyo ba yun? Baka tayo ngayon, kung marami tayong pera, baka nasa Dubai tayo eh. Nagtutur. Kung saan tayo nagpupunta at wala ka sa masjid. Hindi ka nagtatarawih. Kung binigay ni Allah, labagaw fil ard. Pero si Allah nagbibigay ng eksaktong kailangan mo dahil sa pagmamahal niya sa iyo at manatili kang mananampalataya. Subhanallah. Unang aral sa buwan ng Ramadan. Wallahi al-azim. Iwan muna natin kung ano man doon niya. Kung mabawasan man kita mo ngayon, okay lang, nagtarawi ka naman eh. Ha? Di ba? Kung mabawasan man yung iyong mga aktibidades dyan sa labas, okay lang. Mas marami kang mapapala ngayong buwan ng Ramadan kung magpo-focus ka sa iyong pagsamba. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Si Allah subhanahu wa ta'ala naglikha ng buhay at kamatayan para subukin kayo kung sino sa inyo ang may mainam na gawain. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الذُّرْ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ. Yung tao pagka walang biyaya, da'ana, ang taas ng kamay. Oh, Allah, ya Allah, dua dito. Pero pag nagkaroon, ang sasabihin niya, galing ko eh. Kaya ako marunong ko magnegosyo eh. Ang husay ko eh, ang talino ko eh, kaya ako nagkaroon eh. Hindi ba't nakataas yung kamay mo kay Allah, kaya ka humihingi? Kaya matindi yung pangangailangan mo? Ngayong nagkaroon ka dahil magaling ka. So ganyan ang tao, patnubayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah mga kapatid sa Islam, sana, inuulit ko, ang Ramadan ay 30 days lang. 30 days, 29. Minsan 29. So kung magiging matatag tayo, sapat na tong bilang na ito. Inshallah, dumating yung oras, mas maging masikip pa tong masjid natin. At hindi yung katulad na nakasanayan na after 1 week, kalahati, paunti, patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, pinaabot tayo ni Allah ng Ramadan, suklian natin ang pagsamba. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Amin ya Allah, amin ya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.